Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan, humanap si Negra Diabla ng pwede nilang tirahan ni Buhaya Komando at nakita niya ang tulay. Dito sinabi nito na pwede na silang magtago. Isang gabi, sobrang alalan ni Madam Shona dahil natuklasan nito na wala ang kanyang apo na si Aris sa kanyang kwarto, kaya inutusan nito si Ador na hanapin ang bata. Nakita ni Ador si Aris na may kasama nitong mga kabataan. Nagtakbuhan ng mga bata kasama si Aris. Hinabol ni Ador ang mga ito hanggang nakarating sila sa may tulay. Habang nagtatakbuhan ng mga bata, biglang may sumigaw. Napahinto si Ador nung makita si Aris na bumabalik at sinakap si Ador na sobrang takot nito. At ngayon, narito ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal! Yun na si Aris. Abulin ko sila. Delikado ito. Abulin ko sila. Talian ko. Delikado ako kay Sir Gaton pag nagkataon. Baka mapatay niya ako pag hindi ko may uwi si Aris sa kanilang bahay. Aris! Huwag kang lalayo! Woo! Aris! Loko-lokong bata to. Hindi tumigil. Bagkos binilisan pa ang pagtakbo. Aris! Woo! Huwag kang lalayo! Loko-lokong. Ha? Ano yan?
may sumigaw na parang bata. At may masamang nangyari sa kanya. Ay, ano kaya yan? Ha? Naku, nandun si Aris. Aris! Aris! Bumalik ka! Bakit? Anong nangyari sa kasama mo? Kung ganon, nakita mo na ang aking apo? Opo, madam. Ay, sobrang takot. Oh. Nanginginig. Ano na? Ano na siya? Anong nangyari sa aking apo? Ay, hindi ko alam, madam. Parang may nakita siyang nakakatakot. At may sumigaw sa mga kasama niya. Ah, ano? Bakit anong nangyari sa kanya at sumigaw? Hindi ko alam, madam. Kasi, nagtatakbo si Ares na sumalubong sa akin. Kasi inaabol ko sila. Naku, mag-ingat kayo dyan. O sige na, sige na. Hintayin ko kayong makabalik dito. Opo, madam. Naiiyak na si Ares. Parang may nakakatakot na nakita niya. Sige po, madam. May taksi na. Sasakay na kami. Oo, sige, sige. Mag-ingat kayo, Ador. Huwag mong pabayaan ang apo ko, ha? Bye-bye. Ay, Diyos ko. Huwag mo sanang pabayaan ang apo ko. Pero, bakit kaya? Ano kaya ang kinatatakutan ni Aris? Ano yung sinasabi ni Ador? Ay, parang suspetsa ko na maging problema ni Gadon paglaki ng anak niya. Sobrang suwail kasi ang batang yan. Kaya, tama si Ador. Kahit ganun lang si Ador, tama ang mga sinasabi niya. Sobrang inispoiled ni Gadon si Aris. Nasusunod lahat ang mga gusto niya. Oh, salamat at dumating na ang apo ko. Aris, saan ka ba nagpunta at gabi na? Aris! Aris, mag-usap muna tayo. Nagmamadaling pumasok sa kwarto niya. Madam. Hindi sinabi kung ano ang nakita niya, madam. Kahit ako, hindi sinabi nung tinatanong ko siya. Sige, sige na, Ador. Pasok na din ako sa kwarto ko. Opo, madam. Ang palagay ko po, madam, may nakita siyang bagay na kinatatakot niya. Baka may masamang nangyari sa kanilang kasama kaya sumigaw. Sa palagay mo, Ador, ano kaya ang nangyari? Yan ang tanong, madam. Kausapin niyo sana. Suyuin niyo para sabihin niya ang alam niya at kinatatakutan niya. Kailangan lang na mapanatag muna ang damdamin niya. Alam kong sasabihin din sa inyo kung ano yung bagay na kinatatakutan niya. Oo, kailangan na malaman ko. Hindi pwedeng hindi niya sabihin sa akin. Oh, nagiging problema na natin si Aris. Ang bata-bata pa lang. Ay, nako. Paano na lang paglaki niya? Di mas lalong problema na natin. Tama kayo, madam. Parang nakikita ko na ang problema kung hindi pa natin suwayin ngayon ang ginagawa niya. Lalong-lalo na kay Sir Gato. Siya ang dapat magdisiplina sa kanyang anak na si Aris. Dahil siya ang pinapakinggan nito. Maganda. May yungib pala dito sa silong ng tulay. Dito banda sa dulo ng tulay. Tamang-tama. Ito na ang gagawin naming tirahan ni Buhaya Komando. Ito na ang magiging teritoryo namin. Mabuti.
dito. Sentro ng syudad. At maraming bahay o kabahayan dito. Maraming pwedeng maging pagkain ni Buhaya Komando. Hindi maging problema. Ay, tamang-tama itong tulugan ni Buhaya Komando. Magtago lang siya dito. Hindi basta makikita at akalain ng makakita sa kanya na may natutulog o nakatira dito. Dito na ang magiging teritoryo. Habang hinahanap namin ang sasakyang pangkalawakan, sigurado ko, dito sa sentro ng syudad, ang hinahanap kong sasakyan. Magpahinga rin ako. Pero wala pa si Buhaya Komando. Hindi pa bumabalik. Hintayin ko na lang. Ay, dumating dito yon para magpahinga. Kaya hintayin ko. Tamang-tama. Andyan na pala si Buhaya Komando. Halika na, Buhaya Komando. Dito na ang ating teritoryo. Malayong malalaman ng mga nag-iimbestiga. Hindi nila matuklasan na may magtatago dito. At buhaya pa na kagaya mo. Ay, may nagtago dito. At ikaw yon. Hindi malalaman ng kahit sino na may nagtatagong lalamon sa kanila. Nako. Ang laki-laki ng tiyan mo, Buhaya Komando. Anong ibig sabihin yan? Sobrang kabusugan. Oh, magtatagal na naman ang tulog mo niyan. Ay, baka abutin ka pa ng ilang araw bago gutumin ulit. Oh, kumusta na si Aris, Masa? Nakausap mo na ba? Nagising na kanina, madam, pero bumalik ulit na nahiga sa kanyang kama. Ang kaso, hindi niya sinagot ang mga tanong ko sa kanya. Nanginginig pa nung dumating sila ni Ador kagabi. Akalain mo ba naman na makakarating siya sa may tulay? Oo nga, madam eh. Malayo na yun. Naku, talagang nakahanap na siya ng kabarkada. Ang bata-bata pa lang niya, madam. Kaya nga eh. Kakausapin ko si Gadon tungkol dyan. Opo, madam, mas mabuti. Kasi, ay naku, sila lang naman ang pinapakinggan ni Aris. Si Sir lang ang sinusunod. Nasisigurado ko na may kinatatakutan siyang nakakatakot kagabay. Bakit ganun na lang ang takot niya, Masa? Ano kaya kasi ang nakita niya? Bakit sobrang takot niya? Yun nga, di naman masasabi sa atin. Ang layo na ang nararating niya. Kahit gabing-gabi. Nabarkada na talaga siya sa mga kapwa-bata. At ang mahirap, baka gumagawa na sila ng masama. Di malayong mangyayari yan, Ador. Yan. Dapat. Malaman dapat agad ni Madam ito. Pero hindi naman pwedeng tayo ang magdisiplina sa kanya dahil hindi naman tayo pinapakinggan. Kung si Sir naman, marami na siyang pinagkakaabalahan. Ginagawa na niyang araw ang gabi. Baliktad na. Nako. Oo nga. Halos di na niya makausap ang mga anak niya sa sobrang abala sa trabaho. Bahala, Masa. Ikaw ang ihaya nila. Oh, Kung magkataon, ikaw ang sasagot kay Sir Gadon kung may masamang mangyayari sa mga bata. Lalo na kay Aris na Suhail.
Mahal na mahal ni Sir Gato ng anak niyang lalaki na. Kahit na. Andyan naman si Madam Shuna. Nakikita naman niya ang ginagawa ni Aris. Yung mga apo niya. Sa bagay nga. Tama ka dyan, Masa. Kung magkataon, may pagkukulang din si Sir Gaton. Ador! Madam, Ay, Diyos ko. bakit? Ay, nakausap ko na si Aris at Diyos ko, Oh, bakit madam? mabuti na lang at hindi ang apo ko ang pinangyarihan ng ganoon. Nakakakilabot. Ano daw bang nakita niya kagabi, madam, at nakakakilabot? Yung sinabi mong sumigaw, naibalita na sa radyo. Ay, may batang nawawala. Ah. Isa sa mga kasama daw ni Aris. Garun ba, madam? Nako, buti na lang hindi siya Aris ang napahamak. Kaya nga naku, mabuti na lang. Umiiyak na nagkwento na nagsabi sa akin na nakita niya. At hindi ko alam kung paano na iparating sa mga otoridad ang nakita ni Aris sa nangyari kagabi na nakita din niya. Madam, Diyos ko, nakakakilabot ang kwento niya. Paano na lang kung ang apo ko ang sinakmal ng malaking hayop na yun? madam, Mismo siya lang daw ang nakakita sa nangyari sa kasama niyang bata. Kasi siya ang sumusunod at siya ang nasa huli. ano nga daw ang nangyari kasi? At ano yung sabi niyo na sinakmal kanyo? Oh, sabi ni Aris, ang laking buhaya. Crocodile? Baya? Madam, Oo, sinakmal ng buhaya ang kapwa niyang bata. naku, patay. Sabi ko na nga ba na may masamang mangyari sa sumigaw na bar? Alam niya ang hayop na yon. Diyos ko. Kasi nakikita niya sa libro ang hayop na yun. Crocodile, sabi nga. Nge. Oh, kaya sobrang takot niya. At nanginginig habang kasama ko kagabi. Kaya Diyos ko. mabuti na lang at nakaalis na kami agad doon. Dahil kung hindi, baka kami ang isinunod ng bayan na yung nasasakmalin, madam. Ay, Sigurado ako, sobrang alala na ang magulang ng batang iyon. ay, Ano pa sila mahanap? Wala na. Ay, Diyos ko. Alam kong hanggang ngayon... Di pa nila alam ang nangyari sa anak nila. siguradong si Aris lang ang nakakaalam sa nangyari sa kanyang kasama na bata kagabi. Talagang siya lang. Sabi niya, nakalayo na ang ibang bata na nagtatakbuhan. At dahil makupad na tumakbo si Aris, nahuli siya. Kasama ang isang bata na yun at sinakmal ng buhaya. Madam, paano na yan? Ay naku, hihintayin nating magising si Gadon at sabihin ko sa kanya, Isus, delikado na itong mga nangyayari dito sa paligid natin. At ayaw kong mapahamak ang apo ko. Ay, naku, madam. Pero, madaling araw na nung dumating, sir. Puyat yun. Oo nga. May pinuntahan daw nila na kasosyo niya sa negosyo. Kailangan malaman ni Gadon ito. Pero, madam, baka pagalitan ni Sir si Ares at ganun na rin si Masa. Ador, magbihis at maghanda ka. Ilabas mo ang isang sasakyan sa garahe, may pupuntahan tayo. Opo, madam. Sa police station, sabi ni Gadon, kailangan na sabihin natin ito sa pulisya at mai-report. Sige po, madam. Kayo ang bahala. Yun naman ang sabi at utos ni Gadon.
Pero hindi daw natin sasabihin na sinakmal ng buhaya. Pero madam, Pero paano pa nila mahahanap? Kung, ay naku, nakakatakot na isipin. ay, Naging pagkain na lang ng buhaya ang batang yun. Parang hindi ko masabi na kinain ng buhaya. Na sinakmal na lang ng buhaya. Diyos ko, kaawaan mo sana kami. Bantay. Kinausap kong mabuti si Masa na bantayan niyang mabuti ang bata. Lalong-lalo na si Aris. Baka tatakas na naman. Mahirap alagaan si Aris na yon. Kasi nasubukan na niyang makipaglaro sa kapwa bata. Lalo na sa mga batang palaboy. Dahil hindi ka naman masyadong pinagmamaneho ni Gadon, tulungan mo na lang si Masa na mag-alaga sa mga bata. Lalong-lalo na kay Aris. Ganun na lang ang gagawin ko. Nahihiya na ako kay Sir Garon. Kahit wala siyang sinasabi tungkol sa akin. Naku, mabuti na lang kamo at walang ahas doon. Mula ka mang nakikita. Pero, madam, parang nagpaparamdam na nakikita ko ulit, madam, na may magpapakita ulit sa akin. Asay ako. Diyos ko. O baka buhaya pa na doon sa panaginip ko. Ano? Iba yung ahas, madam. Tapos buhaya na naman. Parang nakakaintindi ang makabuisit. Ay. Parang may isip. Kung ano-ano kasi ang iniisip mo, kaya ganyan, Ador. Totoo yung sinasabi ko, madam. Nakakapagtaka ang ahas na yon. Pinuluputan lang ako at hindi tinuklaw. Oh, Oo nga. Paano kaya yun? Parang may isip ang ahas na yun. yun ang pinagtatakaan ko, madam. At nagpapasalamat ako dahil hindi ako tinuklaw o kinain. Dahil pag nagkaganon, patay na si Ado. Parang tinakot lang ako ng mga buwisit na buhaya na ahas na mga yun. Ay, kahit anong mangyayari, buhaya komando. Huwag kang gagalaw sa pinagtaguan mo, ha? Kahit maapakan ka ng mga naghahanap sa mga pare-parehas, ang baro, huwag kang gagalaw dyan para hindi ka matuklasan na nagtatago dyan. Oh, huwag kang gagalaw, ha? Para hindi nila matuklasan na isa palang buhaya na kagaya mo ang natakpan ng mga damo. Ganyan. Magkaintindihan tayo, ha? Hindi na tayo aalis dito sa silong ng tulay na ito. Basta hindi matuklasan ng mga pare-parehas ang baro na naghahanap dito na kung ano. Paano naman kasi? Talagang ang bilis mo. Alerto kang lumamon o sumakmal sa isang bata. Busog ka pa hanggang ngayon. Siya. Sige na. Matulog ka muna. Pare, anong sinasabi ko? Para maging listo ka ulit. Baka makarating dito ang mga tao na pare-parehas ang damit. Sila yung naghahanap sa batang nawawala. Kasi linamon mo. Di lang nila alam. Nasa tiyan mo na ang hinahanap nilang bata. Ay, andyan na sila. Andyan na sila, buhaya komando. O sige. Dito ka na lang, ha. Aalis ako. Salubungin ko sila. Hindi mga yan ang taong sadya ko dito sa mundong ito. Kaya, hindi ako mananakit sa kanila. Basta, huwag din ako sasaktan.
Ano pa ang mga susunod na mangyayari sa bagong nobela na aming pinamagatang Immortal? Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lupimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!